na wala ng komunikasyon sa pagitan nyo at ni Mrs. June 16 po siya na-deployed. June 28 po. Di na po siya nag-online, di ko na po siya na-contact. Okay. Nung siya po ay ma-deployed noong June 16, kailan po yung unang communication ninyo? Dalawa. Nung alis po niya, tapos pagdating po doon hanggang nung June 28 po, nakakontak ko pa po siya. Okay, so dumating siya June 16 din. June 17, nakausap niyo po siya. Anong sabi niya po? Nandito na ako, okay ako, etc. Ganon? O meron agad siyang problema nung pagkarating, meron siyang sinabi sa inyo? Nung pagkalipat po niya dun sa ibang bahay po, yun po sinabi po niya na kinuha daw po yung passport niya. Okay. Anong araw po yon since pagdating niya ng Saudi, kaya niya sinabi kinuha yung kanyang passport? Nung June 25 po. June 25. Okay. Prior to June 25, meron pa ho ba siya mga nasabi, mga reklamo, hinaing? Yun doon lang po sa anak po nung employer niya. Anak ng employer. Hindi raw po niya kasundo. Bakit niya hindi po kasundo yung anak ng kanyang employer, sir? Kasi po pagka po siya, yung naghihiram daw po ng baso na magkakabilan daw po siya. Sir, pakilapit sa microphone. Sir, pwede mo alisin yung face mask mo. Total, lahat naman tayo rito nakaano na, di ba? Sige. Sige, sir. Hindi, mga resource person, parang discrimination naman. Yung iba, hindi naka-face mask. Pinag-face mask nyo ba itong silang dalawa? Inutusan nyo? Hindi dapat. Pantay-pantay dapat. Porket, grabe naman yung mga nakabarong, naka-Amerikana, hindi naka-face mask. Tapos, itong mga naka-t-shirt, pina-face mask nyo. Ano ba? Committee sec. Kagagawan mo ba ito? Next time, walang discrimination dito, ha? Thank you. Sir, sorry po, Sir Jeriel. Sir Jeriel, hindi niya kasundo yung anak ng kanyang amo. Bakit niya po nasabi ulit yun, sir? Kasi nung time daw po na nagkakape siya, yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung baso po. Kaya sabi po niya, masama raw po ugali yung mga bata. ano po, yung baso na iniinuman niya ng kape, hinagis? At bakit daw po ginawa yon? Yun nga pong deko po, Lalaki o babae po yung anak na amo? babae po. Si Ma'am Winnie, sister din. Ma'am Winnie, nakausap niyo rin po yung kapatid niyo. Pakilapit po sa mikropono, ma'am. Hindi po. Pero nagsabi po siya. Lapit po sa mikropono, ma'am. Nagsabi po siya sa amin. Nagpunta po ako nung... Pakilapit nga yung mikropono, please. Paki-assist. Pakilapit. Ilapit mo. Lapit mo sa kanya. Yan. Sige pa, kundi pa, para hindi siya nakaganon. Ilapit. Pati yung sa, kay sir. Pakilapit mo, please. Yan. Yung mic. Yan. Yan, okay. Thank you. Yes, Ma'am Winnie. Nagpunta po ako nung sa agency po. Kasi po pintawagan po namin yung ate po namin doon sa amo po. Ayaw po ipakausap sa amin po yung amo niya. Ay nung ate ko po, yung amo nga po niya. Sabi po nung amo po ng ate ko, kung gusto daw po namin makausap yung ate ko, pumunta daw po kami ng agency. Tapos nagbanta pa nga po yung employer po niya na kapag nangialam pa daw po, magpapatawag po siya ng pulis doon po sa tumawag sa kanya. Sinabi po ng amo yon. Sino po sa amo? Lalaking amo, babaeng amo? Babae po. Kasi daw po yung amo po niyang babae, hiwalay daw po yun sa sa unang asawa. Tapos po may pangalawang asawa daw po yung... Okay, so yung pagbabanta na yon na binitiwan sa inyo ng amo, ng sister ninyo, ipinarating niyo po yan sa agency? Opo, yun po yung sinabi ko po sa agency. At sino po nakausap niyo doon? Yung Kay po. Kay? Opo. Okay. Anong sabi po ni Kay nung ipinarating niyo po yung impormasyon na yon? Sinabi ko po na
ano po, kung pwede pong ilipat yung ate ko po sa ibang amo. Sabi po nila bawal daw po yun kasi daw po makakasuhan daw po yung ate ko. Tapos sabi ko nga po, hindi nga po siya okay dun sa mga inaalagaan po niya kasi yung mga ginagawa daw po nung ate ko, minamasama po nung bata. Sabi po nila na anong muwang po nung bata, yung ate mo yung may isip, siya po yung mag-adjust. Tapos sabi ko nga po sa kanila, yun nga po yung ate ko nga po yung may isip, kung isumbong po nung bata na sinasaktan po siya nung ate ko kahit hindi naman po. Okay. Miss Janice, so meron ka empleyadong nagngangalang Kay. Yes po, Your Honor. Nandito ba si Kay? Dalawa po silang, wala po rito, Your Honor. Dalawa po silang welfare. Si Miss Menchi po yung isa. Hindi, yung si Kay lang gusto ko makausap sana dahil yun yung nakausap ni Ma'am Winnie. Your Honor, pwede po ba nating tawagan? Wala po siya eh. Well, sige po, tawagan natin. So ano pong reaksyon niyo doon, ma'am? Yung ginawa ng inyong tauhan? Ay, nanghingi po ako ng dispensa kay Ma'am Winnie sa hindi magandang sagot ng welfare na si Miss Kay. Hayaan mo, Ma'am Winnie, bibigyan ko siya ng disciplinary action. Ikaw nga, dinisiplina ng suspended ka na. So magdidisiplina ang isang nadisiplina. So ang gagawin natin. Anyway, that's the reason time and time again sa mga MWO natin, Yusek Olalia, Secretary Hans, Admin Arnel, paulit-ulit kong sinasabi na dapat pagdating ng ating worker, merong tumatawag, kumusta ka na dyan? Ayun, yung mister. Nung tumawag, nagreklamo na agad. Few days later, nagreklamo na. Yan sinasabi ko, a week after, dapat nakaprogram na yon. Meron tayong isang computer system na after 1 week, itong OFW natin si Miss Jeline Arguzon due for a phone call. Maski phone call lang. Kumusta ka dyan, Ma'am Jeline? I'm okay. Good. Pag hindi na makontak, red flag yun. Pag sinabi ng worker, nako, hirap dito, hindi ko kaya, etc., etc., magpupunta tayo ngayon na mga tauhan natin. So, Ma'am Winnie, ano pong sumunod nangyari? Sabi ko po, gusto ko pong makausap po yung ate ko po. Ngayon po, gusto ko po siyang makausap. Gusto ko pong alamin kung okay lang po siya doon, kung ano pong sitwasyon niya doon. Sinabi ko po yun sa kanila. Nang sabi po nila sa akin, 10 p.m. daw po sa Saudi. Alas 9 po ako nagpunta doon, alas 9 po ng umaga. Sabi po nila, hindi daw po nila makakausap kasi 10 p.m. daw po sa Saudi. Kasi daw po, pag tinawagan lang daw po nila yung employer po doon, baka daw po pagalitan lang daw po sila. 5 p.m. pa daw po nila makakausap yung employer daw po ng ate ko. Okay. Tumawag ka rin ba sa mga kinaukulan natin, sa mga taga-gobyerno, tungkol sa hinaing ng iyong kapatid? Ano po, July 19 po nagpunta po ako ng OWA. Kasi po hindi po sila nagre-reply po sa mga text ko po. Sino po ang nakausap niyo noong July 19 sa OWA? Hindi ko po natanong yung pangalan niya, yung sa ano po, yung babae po doon sa OWA. Saan doon sa OWA, saang departamento, saang desk? Sa may second floor po yun eh. Second floor. Opo. Most likely baka sa complaint desk. Opo. At ano pong sabi nung nakausap mo? Yun po, sinabi ko po sa agency na hindi nga po nila ina-actionan yung gusto ko pong mangyari. Kasi po, ang gusto ko lang naman po mangyari, makausap lang po yung ate ko kung okay lang po siya doon. Tama. Yun po, sinabi ko po sa kanila. Tapos ang sabi po sa akin ng OWA, ano po, ano pa daw po niya, isesend pa daw po niya sa Polo agency daw, ay Polo po yung hinaing ko daw po. At ano pong sabi nyo? Sabi ko po, hindi po ba pwedeng makausap ngayon? Kakausapin lang po naman kung pwede po. Pero sabi po nila hindi daw po matatawagan. So July 19, sabi Opo. na pumunta ka dun sa OWA. Opo. Bumalik ka pa ulit sa OWA after that?
ano na po, July 22 na po. Pero nung ano po, July 19 po, nag-message po sa akin ng, July 19 po, pagkatapos ko pong makapunta po ng OWA, nag-message po sa akin yung agency na sabi daw po nila, ibabalik na daw po yung ate ko sa agency po sa Saudi. Okay. Tapos yun po, parang nabunutan na po ako ng tinik sa dibdib kasi nga po ibabalik na. Tapos nag-update po ulit ako ng Sunday. Nag-chat po ulit ako sa kanila na kung nasa agency na po ba yung ate ko. Sabi po nila mag-update daw po sila ng umaga, Monday po. Tapos po, nag-message po sa akin yung agency. Sabi po nila, hiningi po yung number ko. Tapos tumawag po sa akin na, yun nga po, sabi po patay na daw po yung ate ko. Oh, okay. Sabi niyo po, July 19 pumunta kayo and then July 20, unang pumunta sa OWA and then bumalik ka July 22. Opo. Ito na po yung kinikwento niyo na sabi mababalik na yung kapatid niyo kaya Opo. naging kampante na kayo. Opo. Ang masaklap pa, yung sumunod na insidente niyan, wala na yung sister niyo. Opo. Since nandito yung mga taga-OWA, Mr. Ignacio, anong reaksyon niyo doon? Yung pagpunta niya sa OWA at hindi definite yung binigay na rason. At nasabi na pala sa inyo na kinuha ang passport. Mr. Chair, Senator, that's why when they inform OWA on July 19 about their case, kaya po nakakilos tayo, natawagan kagad yung agency at kasi nga ho medyo may kalayuan yung lugar, yung Ulmoj. Kaya po tayo, nung tumawag po kayo sa amin, nandun na ho yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kagad yung si agency sa kanila. So that was the action taken because yun po yung aming susunod talagang hakbang kapag kami ay nabigyan ng information. Agad-agad natawagan na yung AJEDA and the agency. And yun po yung mga hakbang na nagawa. Yung pong pagkuha ng passport, pag-confiscate ng passport upon arrival ng mga employer, di ba pinagbabawal na po yun? Tumatango kay Yusek. Okay. Ba't nangyari pa rin? Yusek Olalia. Good morning po, Mr. Chairman, sa mga colleagues at sa lahat po na naririto. Tama po kayo, Mr. Chair. Bawal na bawal po yun. Unang-una, nakalagay po sa Bilateral Labor Agreement. Number 2, nakalagay po doon sa Standard Employment Contract. At number 3, kasama po yun sa monitoring. Kapag ka kinuha ang pasaporte ng isang OFW, very significant po yun. Dapat isinusuplong sa OMS, sa DMW, at isinasabi po sa labor attaché, at yung labor attaché pupuntahan yung employer at sasabihing ibalik yung pasaporte po. That is correct. Pero nangyayari pa rin. In this case, sa kasong pinag-usapan natin ngayon, itong kay Ms. Jeline, nakarating sa inyo na kumpiskado na yung passport. Sana may pumunta sa inyo. Physically, binisita employed, sinabing bawal yan. Isolate niyo yan or else magsusumbong kami sa kinaukulan ninyo. Did we do that, sir? Una po, Mr. Chair, wala pong report na nakarating sa DMW through the OMS na nai-report ang agency na kinumpiska yung pasaporte po ng ating OFW. Kung nakarating po yun sa aming OMS na tinatawag, yung OFW Workers Monitoring System, agad-agad po yung i-refer sa labor attaché at gagawa po ng paraan. Yun nga po, Yusek Olalia, wala ba kayong monitoring mechanism na sinasabi kong parang sirang plaka na ako rito na pagdating ng OFW natin, pagdating doon sa deployment niya, merong tatawag not on that same day, maybe a week after, na para tanungin, kumusta po kayo dyan, ma'am? Kumusta ang accommodation? Kumusta ang pagkain? Nasunod ba yung nakalagay sa kontrata? Etc. Meron po bang gumagawa ng ganon sa atin? Mr. Chair, ang una pong obligasyon ng isang agency kapag nag-deploy
ay gagawa po siya ng OM case in the name of that OFW. Kapag rating po niya, immediately that's a significant report po. Dapat po kukumustahin ng agency kung nakarating yung OFW doon sa bansang pupuntahan niya at kung siya ba ay sinundo ng employer at sasabihin din po ng OFW sa agency through the monitoring system natin na okay yung kalagayan niya. Lahat po yun ay nakasulat sa isang electronic report. Lahat po yun. At yun po yung drill na ating pong pinapatupad at yun po yung hindi po nagawa. Kaya nga po, more often than not, hindi ginagawa nga po, kaya mismo nagsabi. So, ano po yung ating solusyon na para magawa talaga ng agency? Suspension, sabi ko, nakakasawa ng suspension. Kasi sa suspension, baka matutuwa pa itong agency. Kasi ni Singkunduling, walang multa. At malilift yung suspension later on. Ano nga po ang pwedeng gawin natin na para ma-obligate itong agency gawin yung narapat? Pwedeng pakipatay niyan, please. Comsec, kanina pa yan eh. Sino ba yung meron dyan, nagtutunog yung video? I'm sorry, go ahead po. Mr. Chair, bilang administrative remedy po, unang-una po, documentary suspension po ang ibibigay sa kanya. Dahil hindi po siya sumunod doon sa patakaran na maliwanag po sa rules ng ating OMS na tinatawag. Pangalawa, siya po ay sasampahan ng isang recruitment violation dahil hindi po tama yung pagmamonitor niya sa ating OFW. At ano po yung penalty doon sa recruitment violation? Sa recruitment violation po, maaari po siyang makansela kung katulad po nito, yung pong hindi tamang pagmamonitor ay humantong sa kamatayan. So isa pong malinaw na cancellation po ang sasagutin ng ahensya po sa ating Cancellation. Opo. Again, sabi ko, makancel halimbawa yung kanilang lisensya, magbubukas lang yan ng panibagong agency. At sila pa rin magpapatakbo. Gamit ang ibang pangalan. Wala pa rin. Diba? So anong klaseng pong monitoring system meron kayo para doon sa OMS? Yeah. Mr. Chair, yun pong kanselado ang isang agency, hindi lamang po yun yung ahensya ang wala ng karapatang magbukas, kundi pati po yung officers at lahat po ng members ng board niya, kung ito ay isang korporasyon, ay mapupunta sa tinatawag na derogatory list at sila po ay forever na hindi na po makakapag-apply ng lisensya. At yun po ay pinatutupad po natin. Tama po, sir. I agree with you. Again, ang gagawin lang ng agency, forever, hindi na sila makapag-apply, etc. Mag-a-apply nga lang po ng another agency using different name, using different people doon sa incorporators, mga incorporators nila, but run by the same people na naging palpak. Dapat po, sa susunod, meron ka inspection doon sa lahat ng mga agency na nagbubukas, mga bago, meron ba kayong ginagawang cross-checking? And at least physical na pinupuntahan, uy, ikaw pa rin yung sa nasuspindi ba't ka nandito pa? Ba't nagbukas ka naman ulit? Yun yung sinasabi ko po, Yusek. Opo, napakahigpit po natin, Mr. Chair, pagdating po sa pag-a-apply ng lisensya at wala pa pong 10% ang kabuuan na ating pinapasa at ang una pong lisensya na matatanggap po nila kapag sila po ay naging qualified ay yung tinatawag pong provisional license. Hindi po agad regular license ay binibigay po natin sa lahat po ng ahensya na nag-a-apply. Ang ibig po sabihin ng provisional, magiging regular ka lamang kung ang ahensya mo ay walang recruitment violation. Kapag ikaw ay humarap sa kahit isang recruitment violation, hindi po pwedeng maging regular. Immediately, denied po ang iyong lisensya kahit na wala kang kasalanan. Okay. Cause of death unknown. Tatanggapin ba natin to? Itong unknown cause of death? Pumunta ba tayo doon sa ospital? Although meron tayong record dito, I don't know if this is legit, itong dokumentong ito. If this is genuine. Sabi, cause of death normal from the hospital death notification form. Ngayon,
nagawa natang autopsy dito, right? Okay. Ano pong sabi sa autopsy? Sino pwede sumagot? Sa OWA? Sir, I'd like to, if I may ask the permission of the chairman, like to give you a rundown of the timeline mula po nung kayong tumawag sa amin. Una po, as I verbally submitted to you, sir, nung sa Umluj kasi, nahalata namin baka ho kasi sa mga ganyang sitwasyon, magkakilala yung police authorities at saka yung pamilya. So what we did is we moved the request to the regional head, the governor, which is all the way to Tabuk. Kasi nga po, hindi natin tinanggap yung kanilang report na ito po ay natural causes. So we moved to Tabuk and have the governor issued an order for have a police investigation which will prompt the autopsy. Now, the autopsy is being conducted and we shall be waiting for the result. But yun nga po, Mr. Chair, the result from the investigation ordered by the governor from Tabuk, ganun din po ang lumalabas. So what is the next step to be taken? Let me interrupt, Mr. Ignacio. So, from the information I received, si Jeline ay kinuha ng pulis ng Saudi sa bahay ng kanyang amo at yun ang nagatid papunta sa ospital. Wala ba tayong makuhang police report? Siyempre yung mga pulis, magbablatter yun kung anong reason ba't sila tinawagan at ano sa kanilang tansya ang nangyari at pagdating sa ospital, ano mga sumunod na pangyari. Yun po yung aming sinubmit, Mr. Chair. That's why we opted to have a second investigation conducted and ordered by the governor. And now, ngayon po, meron na po kaming order na iuwi na namin so we can have another autopsy here so we can really get to the bottom of this. Okay. And if I may go back to your inquiry about monitoring, if I may, Mr. Chair, yung pong last time nyo kami in order, we worked with the DICT and also with the DMW. Pagdating po dito sa APSITO, real time po, we can identify the exact location of the OFWs. The only link missing is our link with the DMW and the agencies which we've invited them na kasi ho, kailangan i-submit nila sa amin yung kung sino ho yung dineploy nila. And we're working very closely with the Secretary Hans and DMW para ho ma-implement namin to. Mabibigyan, if you can give us time, pupunta ko kami sa office niyo para ma-demonstrate namin to. Real time mo, Mr. Senator, Chairman, ma-identify yun natin. We work together with the DICT. And, Okay, there's thank you. an application called OFW Pass. Hindi po yun. Iba po ito, yung sa amin. Yung sa monitoring ng Opo, monitoring, iba po. na is that DMW? Opo. Yung pong OFW pass is supposed to make the OEC issuance easier. Tugon na rin po sa nabanggit nyo kanina, Mr. Senator. Meron ho... Is this the same as the super app? Sen, yung pong super app sa DICT side, combining all the government agencies under one app. Ngayon, yung binabanggit ni Admin Arnel is on the welfare monitoring side. Totoo po yun. We are... Hindi, kasi what I'm after is yung nakalagay sa computer system, lahat ng OFW na pupunta sa isang bansa na deploy doon. And then nakaprogram na yon after she arrives. A week later, somebody will call her. Mr. Senator, Yun ang gusto yun ko. po yung dinidescribe ni Admin Arnel at yun pong sinasagawa natin ngayon. So why is that happening? Sa ngayon po, Mr. Senator, as explained by Yusek Bernard, what we have is also an electronic system, pero it is a system that requires the recruitment agencies to report to us the well-being of OFWs. Kaya sabi ni Yusek Bernard, ay kapag dating pa lang, may reporting. Ang kakulangan po sa kaso na ito kay Jeline ay
July 1 pa lamang na dinig ko at may July 5 on record, may dokumento, alam na nila na hinahanap na siya at hindi na iulat doon sa electronic system. May tumatanaw po noon, meron akong manual dito, Mr. Senator. May tumatanaw po noon sa office sa end natin at may nagre-report at nasa scan natin, alam natin kung ano yung ulat. Pero having said that, tama po kayo, Mr. Senator, we can take this a step further. Yung sinasabi ni Administrator Arnel, we are working with the DICT on the application. OWA Mobile, kung tawagin. Is it tama? Alam nito? Ilo-launch pa lang ho namin. The only missing, Mr. Chair, is the link that we need because we do not have the information as to the details of the deployment. So yun lang po yung kailangan namin. In fact, inimbita ako ang ating mga owners ng agencies and DMW na i-link po kami. Now once the link is established, magagawa po namin yung automatic na tatawag because napakaganda po nung So dinevelop bakit link. hindi na-establish yung link? Yun, Sino, yun na lang po. ano ang missing link? Sino ang missing link dito? At inimbita ko ho sila eh. But ay, wala naman ho kasi kung authority. DICT? Mr. Chair, Yes. Yusek Dave Anong po. opinion niyo po dito? Yusek David Almirol Jr. Yes, we launched the eGov Super App like the Singapore SingPass, Mr. Chair, to unify government services. So there's a button po on the app na OFW. So once you click this can compile separately yung mga services po ng DMW, OWA, and other agencies. So we developed a system called Data Exchange Platform, Mr. Chair, without them sharing information, but they can talk to each other. So the system is also powered by the eGov AI, Mr. Chair, for the deface to solve also the scamming, yung nahahack na mga OFW accounts. So these are the solutions, Mr. Chair, and we're working closely with OWA and DMW, Mr. Chair. On the link, Mr. Chair, mabilis na po yung linking. If you allow the ICT po, Mr. Chair, to assist on the linking, we can make that happen, Mr. Chair. Thank you. Okay. So when is it going to happen? We can conduct a technical working group meeting with the agency, Mr. Chair, and then I will head that myself, Mr. Chair, to make sure that it will happen. So, sino ang pwede makausap dito? Si Miss Raquel? Is that you? Are they pointing out to you? Hindi, kasi ang gusto ko talaga, yun lang palang iniintay at yun yung missing link na kapag nangyari na yon, na i-connect na yon, so, yung gusto kong mangyari, na palagi ko paulit-ulit sinasabi rito, a week after sa deployment ng ating OFW, may tatawag sa kanya para mangmusta. Kung nangyari lang sana ito doon sa kaso ni Ma'am Jeline, baka buhay pa siya. Yung pagsabi pa lang niya na kinuha yung passport ko, yung kape ng aking, ininom kong kape, hinagis ng aking amo, pinuntahan agad ng ating mga tauhan sa MWO, pinull out, o buhay pa sana siya ngayon. Malamang. Ano po sa palagay niyo, Ma'am Raquel? Good morning, Your Honor, and our officials and my colleagues also. PASEI is in support of the link, and we will be working together with OWA and the MW, and we support that program. It's a new one because right now we are doing the OMS. This is Kayo the po yung monitoring. Philippine Association Service Exporters. Yes po. Okay, ano po yung papel na ginagampanan nyo? Kami po yung association ng mga employment agencies. One of the associations. One and of the the oldest associations. association. But there are others. Yes, there are other associations. Isa lang po kami sa association. Oh, wala ba yung pinaka-association ng association? Ibig sabihin, kasi may kanya, kung isa lamang kayo, the different association would have different procedures, different protocol. Usually po, we work together with the different associations. So, sino pinakamalaking association? Kayo? Kami po, PASEI. And the oldest. We are 44 And the years oldest. already. Okay, so you are working closely now with DMW Yes and OWA, po. Yes and the po. DICT. Yes po. So, kailan po ma-implement yon sa palagay ninyo, yung magkakaroon na ng
proper monitoring mechanism between the agency and the side of the Philippine government, particularly OWA and DMW? With that, Your Honor, we will closely work together as soon as possible. Yung Mr. implementation. Senator, Mr. Senator. Go ahead, Yusek Almirol. Mr. Senator. Mr. Chair, on the technical note, hindi na po kailangan ng link, Mr. Chair. This is, for me, as a technical person, hindi po kailangan mag-link po ang mga agencies. The OWA system, bibigyan lang po ng access po ang mga agencies. So let me tell a story, Mr. Chair. Example, ako po ay OFW. I was an OFW also before for 3 years, and I know the hurdle. In fact, this is very timely. In fact, I was illegally recruited, and I was a janitor for 2 years, Mr. Chair. Sa Middle East, because of that illegal recruitment. This was the worst time of my life as well, Mr. Chair. That's why I know this. This is very timely, Mr. Chair. If I'm an OFW, pag nag-report po ako at nasa Saudi Arabia ako, example, real-time po yung system ni OWA na makikita. There's a screen na nagbi-blink po worldwide yung OFW. So, kung yung agency na po yon ay siya ang nireport, ma-access naman po yung agency yung sa kanya lang. Yung mga na-recruit lang niya. So it's a system, Mr. Chair, a very simple system that OWA will provide access to agencies so that pag may nag-report, kita ni OWA, kita rin po ni agency. So kita rin po kung nag-reply talaga si agency or hindi. So wala na pong linking, Mr. Chair. It's a typical given access lang po ang ibibigay po sa mga agencies to be monitored by both DMW po and OWA, Mr. Chair. Okay, thank you, DICT. You're raising your Mr. hand, Senator, kanina, I Secretary. could be in a position to commit the timeline. The latest October, Mr. Senator. Kasi sa medyo may kaigihan na po kasi sa DMW, we have the OMS where the recruitment agencies are on board. Ang sinasabi ni Yusek Dave, they are now here to bring in our OMS system, bring in the OWA system, and we are all under one application. Baka nga ito yung super app na binabanggit ninyo. So, ang maisasagawa po namin na Agosto ngayon, by October, Mr. Senator, we can present the program, the system. By October, Yes. so it will be fully implemented? Yes, Mr. Senator. So, yes, Ma'am Lucita Sermonia, President Coalition License Agencies for Domestic Service and Skilled Workers. Ma'am, Yeah. you recognize. Good morning, Mr. Chair, and from the government side, the Secretary of the MW, Yusek Bernard, and the Administrator of OWA. As a president of one of the biggest association of the recruitment agencies deploying at domestic and service and skilled workers. So, with regards po dito sa dalawang nangyaring tragedy po na ito, we fully support po yung mandatory po sa amin ng DMW at ng OWA na kailangan po talaga na monitor si worker. So, kami po ay merong mga isinasagawa po ng mga workshop seminar with the DMW at in-encourage po namin lahat ng recruitment agencies to be a member of this big association like po sa amin at saka sa PASEI. But I'm very sad to tell you po na like this Myriad, they are not even members of the association. Sino pong hindi member? Yung pong Myriad. Yeah, Insana is a member. Okay. So kahit po ano pong kampanya ang gawin po namin sa implementation ng magandang hangarin po namin. Kasi po, bukod po dun sa mandatory po na kailangan po na monitoring ng OWA at saka ng DMW, meron pa rin po kaming isinasagawa na mga pangangalaga. I can show you po. And what is it that you want to show Ito us? po, Ano po yan? katulad po nito, pag po na-deployed ang isang worker sa katulad po namin, meron pong applicant's information sheet. Nakalagay na po dito yung pangalan niya, address. Sa address po, at least 3 yung kinukuha namin. Contact number ng buong family. Then, monthly po, tinatawagan namin. Pagka-deployed pa lang Sino po, tinatawagan niyo po? Yung family ng worker? in a 1 week time po na na-deploy, tinatawagan na po namin. Yung family ng worker? Yes po.
you're listening but you're not hearing me. Ang importante sa akin, yung worker po mismo, not the family. Okay, tawagin yung family, pero very important to me, nakita mo naman sa mga previous hearings, previous incidents, yung worker, kinukumusta po natin regularly. Katulad nito, yung sa dalawang kaso natin ngayon. Kung tinawagan lang sana sila a week after na sila ay dumating dun sa lugar na kung saan sila deploy, tragedy would have been avoided. Yung pagsabi pa lamang yung amo ko, hinagis yung tasa, galit sa akin, o yung amo ko kinumpis ka yung passport, pull out agad natin yung ating worker. Di ba? Yeah, Mr. Chair, to continue po, pagdating naman po sa worker, meron po kaming isinasagawa pong group chat ng bawat na de-deployed. Kaya po, kaagad po nalalaman namin kung ano po ang sitwasyon. Group chat, member tong isa na, o di bakit kung meron kayong group chat, bakit may nangyari pa rin sa OFW? Yun na nga po ang sinasabi ko, Mr. Chair, na hinihikayat po namin ang bawat recruitment agencies na nagde-deployed, most especially ang domestic service, ang agency na deploying a HSW, household service worker, na isa yung OMS sa pinagre-reportan, but they should create yung pong dagdag na monitoring para po dun sa nade-deploy. Yun nga po, bottom line lang talaga rito, yung tinatawagan po yung worker a week after ma-deploy or say a month after. Kasi yung first 2 days, hindi pa niya maramdaman yung bang napuntahan niyang amo ay balasubas ba o hindi. Lalabas na yun after a week or so. So dapat 1 week or 10 days after, kumusta ka na dyan? Pag sinabi niya, ito yun, ayoko dahil hinagis yung baso ko, pinatutulog ako sa kubeta, yung mga ganong klaseng sumbong, action na agad kayo, pull out yun na agad. Huwag niyo sabihin nag-iinarte. Diba? Yun yung ibig sabihin. Kasi kung meron tayong ganong klaseng monitoring mechanism, walang mamamatay na OFW. Believe me, 99% that would have been avoided. Totoo. Kasi ang nangyari, too late na makarating sa family na minamaltrato na yung OFW, marami na nangyari, saka palang tayo action.